Good morning po sa ating lahat and Happy New Year po. Okay po. Purihin ang Panginoon. So pag dumarating po ang tinatawag ho nating bagong taon, ay ang dami ho nating iniisip. Ano kaya na naman ang mangyayari sa itong darating na taon? Every time na ako po, ganun din po, pag natapos po ang taon, iniisip ko, ano kaya na naman ang mangyayari sa amin, sa akin, sa taong darating. So ganun din siguro kayo. Nag-iisipin kayo, ano kaya ang mga mangyayari sa akin, sa amin, sa taong darating. Maaring maraming tayong mga pinagdaanan itong nakalipas ho ng 2023 na personal sa buhay ho natin na mga kabiguan. Meron siyempre naman po, hindi naman lahat po kabiguan, meron din ho tayo tinatawag na successful. So naging matagumpay naman ho tayo ho doon. So, maaaring ilan ho sa atin po ay parang gusto na nating sumuko o huminto. Ano man yan ho yung mga kapatid, alam ho ng Diyos. Hindi man ho namin alam, hindi ko po alam ang personal na naging buhay ninyo itong nakaraang taong 2023. Pero alam ng Diyos na gusto ho ninyo na mangyari yung mga pinapangarap ninyo. So parang sinasabi ninyo sa inyong sarili na ngayon po ay wala naman nangyayari, Pastor Ray eh. Wala naman pong nangyayari din sa akin eh. Nandito ako sa loob ng simba, wala naman po eh. Wala ko nakikitang magandang resulta sa ginagawa ko. Maaaring mga plano na hindi nangyari ng taong 2023, pero ito po, gusto mo pa rin ituloy. Itong darating na 2024. Kapatid, kung alam mo na gusto ng Diyos, yung planong yan, ituloy mo. Amen? Kung alam mo, yan ay gusto ng Diyos, manindigan ka, ituloy mo, huwag kang sumuko. Ika nga ang sumuko ay talo. So binigyan ko ho ng pamagat ang ating sermon ngayon na go lang, kapatid. Pakisabi nga sa inyong katabi, sabihin mo, go lang. Go lang, kapatid. Huwag kang ihinto. Huwag kang susuko. Yes. So samahan ninyo akong buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9, mula talatang 24 hanggang 27. Ito pong winiwika. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya't tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Manalangin po tayo sa mandali. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, aking hinihiling, Panginoong Diyos na nasa langit, kahabagan niyo po kaming lahat. Itong huling araw po, Panginoon, ng Sunday ng taong 2023, ipinagpapasalamat po namin ang lahat-lahat simula noong January 1st hanggang sa huling araw na ito ng taong ito. Salamat dahil nandito pa rin kami na patuloy ho ninyong kinakahabagan, patuloy ho ninyong tinutulungan. Aming Ama, itong darating na taong 2024, nawa po, Panginoon, ang magandang plano na iyong inihanda sa amin ay isa sa katuparan niyo po ito, aming Ama. Salamat dahil ang oras na ito, Panginoon, ay inilaan ho namin para sa iyo upang ang iyong salita ay mabigyan po, Panginoon, ng puwang sa puso namin, sa isipan namin,
upang magkaroon kami ng magandang tanaw sa daigdig na ito. Magandang tanaw sa taong darating ng 2024. Nawa, inspired niyo po kami sa aming pong buhay pananampalataya na kami po ay patuloy na makapagpatuloy tungo sa hangganan at makita ho namin ang finish line, aming Ama. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, sa ilamang po ang papurit parangal. Amen and amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lungsod po ng Corinto ay matatagpuan ho natin sa bansang Greece or Griego. Nung sinako po ito ng bansang Romano sa pamamagitan po ni Julius Caesar, hindi nawala sa kanila ang pagiging atleta. Kaya makikita ho natin sa kasaysayan na sa kanilang bansa ay nag-start ang World Olympic noong 776 BC. Kaya mababasa ho natin na ginamit ni Apostol Pablo dahil ang dalawang sport na ito, na ang dalawang sport ay boxing at running. Dahil ang Corinto ay tinatawag ho na isthmus. So ang isthmus ay isang island o isang lupa na pinapagitan po ng tubig. So yun ho yung isthmus. So dahil sila po ay nasa Corinto, yun ho yung kanila home games. So dahil wala pang Olympic Games ho noon, sa panahon nila Pablo, meron sa kanila yung Isthmian Games. So ang mga atleta ng Isthmian ay nagsasanay ho sila ng mabuti upang magkabit sila ng isang perishable crown o yung corona na nawawala. Ito yung pinakamimithi nilang ng kanilang reward sa kanila. Sa bawat atleta sa panahon na yon. Dahil magbibigay sa kanila ito ng parangal at ang parangal na magbibigay sa kanila ay tangi ang gobyerno ho ng Romano. Tingnan ho ninyo yung kanilang pinaglalabanan. Ito ho yun. Yan ho yung tinatawag ho nilang perishable crown. So yan po ay ibinibigay ho ng gobyerno ho ng Romano doon sa mga mananalo. Tingnan ninyo po yan po ay kapiraso lamang po ng paranda. Pero nagiging makabuluhan po yan dahil sa yung nagre-reward ho niyan, walang iba, yung pinuno ng gobyerno ng Romano. Kaya mahalaga sa kanila ho yun, mga kapatid, no? Mahalaga sa kanila ho yan, kaya sinabi ho ni Pablo, yung perishable crown, nabubulok, naluluma, nasisira, pero tayong mga mananampalataya, hindi naghahangad ng nasisirang corona o yung perishable crown. Tayong mga mananampalataya ay naghahangad ng tinatawag nating koronang magtatagal habang panahon. Kaya po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na magsikap tayo, supilin natin ang ating mga sarili o sariling katawan upang magkamit tayo ng gantimpala. Sa panahon nila ho, ang Isthmian Games ay ginagawa kada 2 taon. Ang Olympic Games sa buong mundo ay ginagawa kada ilang taon po? 4 na taon. Sa kanila po ay kada 2 taon ay ginagawa nila ho yun. So ibig sabihin, sa loob ho ng 2 taon po noon, ay sila po ay pumipili ho ng mga manlalaro ng boxing at running sa panahon ng Isthmian Games. At sila po, bago ho sila lumaban, makipagpaligsahan, sila po ay nangangako o nanunumpa kay Zeus. Sino ba si Zeus? Si Zeus po ay ang dakilang Diyos ng Griego. Kaya sa loob ho ng 10 buwan, meron ho silang matinding pagsasanay. Ang bawat atleta na maikipaglaban sa boxing at saka sa running. Kaya sila po ay naghahangad ng mga bagay nito. Bakit? Kasi ito ho yung pinaka-parangal sa bawat isang tao. At pag nanalo sila, yung lahi ho nila ay kikilalanin ng buong bansa. At hindi lamang buong bansa, kundi buong mundo dahil ang nangunguna o ang namumuno noong panahon po yun ay ang Roman Empire. Kaya mahalaga sa kanila ang labanang ito. Ang tawag dito ay labanan ng lahi.
Kasi ang mga manlalaro ay nakikipagpaligsahan sa bawat lahi na kung saan ay meron sa kanila. Ngayon po, gusto ko pong ipakita sa inyo ngayon, i-motivate kayo dahil ligtas na tayo. Tama po ba? Ligtas na tayo. Pero kailangan nating gumawa para sa kanyang kaharian. Itong darating na taong 2024. Gusto ko po kaya nga po lahat yung ating mga local churches na kung saan ay malapit sa Muntinlupa, in-encourage ko po na dumalo dito, tayo po ay sama-sama, pero ang ilan po ay wala naman po, ang ating Batangas at ang Cavite. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo, ini-encourage ko kayo mga kapatid, na dapat sama-sama tayo na tinatawag nating magandang paglilingkod itong darating na 2024. Parang wala akong kausap. Uulitin ko po mga kapatid. Itong darating na 2024, gusto ko kayong makasama sa isang magandang paglilingkod. Parang mahina po. Yan po. Kasi kinakailangan magkaisa tayo. Tandaan natin, hindi masama na maging motibo ng ating mga puso kung bakit tayo naglilingkod ay dahil sa reward sa bima. Ako aaminin ko sa inyo mga kapatid. Kaya ako naglilingkod, yes, number 1, love ko si Lord. Pangalawa, dahil mahal ko ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan. Pangatlo, dahil sa reward. Kaya hindi mawawala sa akin ang reward. Kasi ito yung minomotivate din ni Pablo sa mga Korinto. Basahin po natin ang verse 26. Ano yung sinabi ni Pablo? Kaya't ako'y tumatakbo. Next. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. So, motibo ni Pablo ay reward na matatanggap sa Bema Judgment. Ano ang tinuturo ng talata? Meron siyang pinupuntirya. Makinig kayo mabuti. Meron siyang pinupuntirya o target. Ginamit niya ang takbuhan. Ang tinitignan ay makarating na mauna sa finish line. So, ginamit niya ang boxing na kailangan meron siyang tinatarget na suntukin. Ako po, pag kayo po ay pinakailaman niyo yung aking cellphone, sa Facebook ko po, lahat doon, di ba pag yung usually na pinapanood ninyo, di ba lahat papasok sa Facebook ninyo? Kung pakikailaman niyo yung Facebook ko, yung cellphone ko, makikita niyo doon, lahat doon puro boxing. Lahat po doon puro karate. Yun yung kasi po yung hilig ko. Kaya, ang unang-una nakikita ko doon, si Muhammad Ali, si Mike Tyson, tama ba? Mike Tyson. Lahat nandun yun. Tapos sa karate, iba't ibang klase ng lahi na ikipag-compete. So yun yun. Bakit po? Ito lang mga kapatid Sa suntukan, nakita ko sa boxing, yung mga galing na boksingero ng buong mundo, mga heavyweight, alam nila, tina-target nila kung saan yung pinakamahina sa kanyang kalaban. So, ganun din tayo mga kapatid. Yung dapat meron tayong tina-target. Katulad ng boxing. Tina-target natin yung isang pinakamahinang parte ng kalaban natin para maibagsak natin at para tayo po ang bagwagi. Amin po ba? Sa buhay pananampalataya, ganun din po. Kinakailangan kung ikaw ay runner, tumingin ka sa finish line. Huwag kang tumingin sa kaliwat kanan. Kung ikaw ay boksingero, dapat meron kang tina-target. Anong part ng katawan niya para patumbahin mo siya. Si Mike Tyson po, ang galing niya kalahon ninyo uppercut. Ang lagi niyang pinupuntirya, eto pong ilalim, si Mike Tyson. At pag nakita niya na libre dun niya i-uppercut yung kanyang kalaban at dun siya nananalo. So yun yung estilo na nakita ko kay Mike Tyson. So, ibig sabihin, sa buhay pananampalataya, kung ikaw ay i-relate natin sa Christian life, dapat meron kang tina-target. Ako ang tina-target ko, rewards. Gantimpala sa langit. Ulitin ko, hindi masama na maging motibo ng ating puso ay ang reward. Tingnan natin ang mananakbo.
na inilarawan ni Pablo sa mga manampalataya, mahirap po ang isang manakbo na palingon-lingon. Meron po bang manakbo o runner na tumitingin ho kaliwat kanan? Di ba wala? Hindi ho sila mananalo. Sila, tinitingnan agad ho nila ang finish line. Kasi mahirapan ho sila pag sila ay lumilingon sa kaliwat kanan. Ano ngayon ang kailangan para manalo? Gusto niyo bang manalo? Para ilan lang gusto manalo? Gusto niyo ba manalo? Apo, gusto ko manalo. Hindi sa loto. Ulitin ko ha. Huwag sa loto ha. Huwag sa loto. Ako gusto ko manalo sa paligsahan sa Christian life. Gusto kong maging lumago. Gusto kong lumago. Gusto kong magkaroon ng maraming kaalaman tungkol sa kanyang salita. Kasi ang tinatarget ko mga kapatid ay ang millennium. Doon ako nakatingin. Nakatingin ako sa 1,000 taong maghaharing kasama ni Kristo Jesus. Sama ho ba kayo? Sigurado ho ba kayo? Kasama kayo doon? Yes. So kinakailangan meron kang tinatarget. Ngayon, what does it take to win? Number 1, personal discipline. Pakisabi sa katabi, personal discipline. Tanong, meron ka bang personal discipline? Ano ba yung Pastor Ray, personal discipline? Basahin natin ang verse 25. Ano sabi ko dyan? Ang bawat na ikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili. Sa lahat ng pakilakas. Lahat ng bagay. Kung sa lihitin mong manlalaro, merong coach, tama? Meron bang coach sa mga manlalaro? Aba, kailangan mo may coach ka. Meron kang trainer. May trainer. Bakit po? Kasi kung wala hong magtitrain sa'yo, hindi mo makikita kung paano ka dapat mag-self-discipline. Sasabihin ng trainer sa'yo, mag-diet ka na ha. Mag-lose ka ng ito yung dapat kainin mo lang ha. Kasi mahirapan ka. Hindi tayo mag-gain. Hindi tayo magtatagumpay pag mabigat ka. Okay? Lalo-lalo pa sa isang manakbo. Tingnan ninyo. Yung manakbo, nakakita na ho ba kayo manakbo na ang kanyang sapatos po ay balat, may takong? Di ba wala? Mostly po ang kanilang sapatos ay sobrang gaan. At yung kanilang damit, nakakita na ba kayo ng makapalang damit ng mga runner? Hindi. Manipis. Bakit po? Kasi kinakailangan para bagang magaang. Kasi para mabilis ho sila. Okay? So, ibig sabihin, yan ho yung training ho sa kanila. Kung runner ho sila. Ngayon, kung boxing, saan ho sila tinitrain? Sa gym. Kaya may tinatawag natin shadow boxing at marami ho silang mga ginagamit na equipment para Para lumakas ang kanilang manlalaro. So, ibig sabihin, mahalaga ang personal discipline. Bakit po? Ang mga manlalaro to, gumigising ho ng ng tanghali? Anong oras gising ho nila? Maaga para magsanay. Yun ho ibig sabihin mo yan. Napakahalaga ng personal discipline. Alam po ba ninyo, sa Christian life natin, kailangan nating magkaroon again ng self-discipline. Tingnan po ninyo, kahit ang mga manampalataya ay meron hong mga New Year's resolution. Meron ho ba akong kausap? Meron ho ba kayong New Year's resolution? Ha? Okay. Huwag mo yung tignan ang New Year's resolution ninyo. Ay, hindi na ako kakain ng marami sa taong 2024. Magda-diet na ako. Mag-e-exercise na ako. Tama po ba ako? Ha? Naku, nag-gain na ako ng weight. Naku, kinakailangan ko na palang magbawas. So, New Year's resolution ko, hindi na ako kakain ng marami. Kaunti lang ang kakainin ko. Tanong, ang New Year's resolution ay magaling lang ho yan pagtungtong ng dalawang buwan, pagkalipas ng 6 na buwan, wala na, babayo New Year's resolution. Sino dito po, last January 2022, meron kang New Year's resolution. Kaso, yung New resolution mo, Lord, gusto ko na pong magbasa ng Bible. Gusto kong tapusin ang Bible sa loob ng 365 days. Sino dito? Noong last 2022,
Sabi mo, Lord, yes, magbibigay na ako ng time to read your word. Kaya babasahin ko na ang salita ninyo. Eto na, first day, talaga ang galing mo magbasa. 5 chapters a day. And then, pagkalipas ng isang buwan, nako, tuwan-tuwa ka. Bakit po? Nakalampas ka ng isang buwan. Kaso, doon tumuntong ka sa aklat ng unang kronika. Alam mo mo ninyo ho yun? Sa aklat ng unang kronika? Kung magbabasa kayo doon, yun ay puro ano po? Puro lahi. Naboboard ka na. Kaya ang nangyari, lalaktawan mo yung unang kronika. Kasi ayaw mong mabasa yung puro, ito yung lahi ni ganito, ni lahi na ganito. Bored na bored ka na. Pero nangako ka sa kay Lord, Lord, tatapusin ko ang pagbabasa ng Bible. Tama po ba, mga kapatid? Huwag yun lang pasan ho yun, mga kapatid, hawag. Kasama sa Bible ho yun. Ha? Bagamat boring ho yung aklat hong yun, mahalaga ang lahi. Bakit po? Kasi nanggaling ka naman sa lahi eh. Tama? May lahi ka eh. Anong lahi mo? Good Shepherd? German Shepherd? Anong lahi na meron ka? So ibig sabihin mga kapatid, mahalaga ang lahi. Tingnan ninyo kung bakit napakahalaga ng lahi. Mabasa ho natin sa aklat ho ng Mateo, no, Kabanata 1, nagsimula kay Abraham ang lahi nino. Nino, yung genealogy ni Holy Christ. Abraham, hanggang kanino? Kay David. Bakit po? Ang aklat ng Mateo, kung babasahin natin yan ay inaddress para sa bansang ano po? Israel lamang, hindi para sa atin yan. Yan ay sa bayang Israel. Kaya ang content ho ng Matthew is about kingdom. Gospel of the kingdom ho, ang inaano ho niya. Kaya repent, pinapakita ho dyan, repent therefore. Bakit po? Kasi si Jesus Christ, dumating ho siya para ipangaral yung gospel. Ano yung gospel na yon? Not sa 1 Corinthians chapter 15. The gospel of the kingdom. And the gospel of the kingdom, dumating na ako, tanggapin ninyo ako. Paniwalaan ninyo ako. Pero kung mabasa ho ninyo sa aklat ng Mateo, ni-reject sino? Si Christ. Kaya ano, bakit pinakita ho yan? Yung genealogy ho, lahi ni Jesus Christ mula kay Abraham. Why? Abraham was the father of faith. Tama? Siya ang ama ng pananampalataya. Bakit huli si David? Bakit kaya? Bakit si David ang huli? Palagay ninyo. Because of what? Kailangan ho ng Israel ang ano? Hari. Kaya pinakita ho ng aklat ng Mateo, ito yun o, paniwalaan niyo si Christ. Why? Siya'y hari. Nagmula siya sa angkan nino, ni David. Kaya kung ititrace ho natin, ito, binigyan ko ho ng ano, para matrace ho natin ang lahi ho ni Jesus Christ. Tingnan ho ninyo. Mula kay Adam, Abraham, Isaac, David. So, kay Matthew, pinakita yung royal line. Itong generic line ho ni Luke. Pero makita ho ninyo, ito po yan, no? Matthew, royal line. Solomon, Deconia, Joseph. Ito ho yung legal father of Jesus Christ. So, kay Luke naman, ito yung si Mary. Kaya ibig sabihin, mula siya saan? Sa angkan ng pagkahari. Kaya dapat paniwalaan. Kaya para sa akin, mahalaga ang lahi. Mahalaga ang lahi, mga kapatid. Kaya huwag ninyong lagtawan. Huwag niyong lagtawan. Tanong, Pastor Ray, natapos ko na ang Bible eh. Hindi mo na ba uulitin? Ulitin mo pa rin. Habang ikaw ay Christian, habang ikaw ay manampalataya, ulitin mo ng ulit. Ako, maraming ulit ko na hong nabasa ang Biblia, pero inuulit ko pa rin. Inuulit ko pa rin. Bakit? Kasi salita ho ng Diyos yan. Nakuha niyo mga kapatid. Balik ko tayo sa tinatalakay ho natin. Para sa akin, tama lang may New Year's resolution ka. Pero hindi ho yung magbabawas ka ng timbang, ha? Hindi ho yung magbabawas ka ng timbang o aalisin mo tong bisyong ito. Hindi ho yan. Para sa akin, dapat magpatuloy tayo ang ating New Year's resolution for 365 days
basahin mo ang banal na kasulatan. Unang-una mga kapatid, dahil Kristiyano ka. Kristiyano ka ba? Hindi mo dapat binabaliwala ang God's Word. Bigyan ko ho kayo mga kapatid ng pamaraan. Ito pong drawing, sige po, pakikita. Kung bakit napakahalaga ng Bible. Unang-una, pinapakinggan mo. Sa kamay ho natin, meron tayong 5 fingers. Tama? So, yung hinliliit, mahalaga po ang paikinig. Ito pong palasinsingan, mahalaga ang pagbabasa ng Biblia. At ang ating kalagitnaang daliri, mahalaga ang pag-aaral. At ang ating hintuturo, mahalaga po ang ating pagmememorya. At higit sa lahat, mahalaga po ang ating meditation. So, ibig sabihin, ito ho yung bahagi ng ating 5 fingers na dapat makita ho natin kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos. Mahalagang pakinggan, mahalagang basahin, mahalagang pag-aralan, mahalagang imemorya, mahalagang higit sa lahat na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ngayon, tanong, mahalaga po ba ang meditation? Yes. Why? Sabi ho ng Joshua chapter 1 verse 8. Basahin po natin. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong paiginhawain ang iyong lakad at magtatabo ka ng tagumpay. So, ibig sabihin, makukupalahon natin ang tagumpay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya ang layunin ho natin sa buhay nito bilang Kristiyano, magtagumpay. Tama po ba? Ako gusto ko magtagumpay. Itong taon 2024, gusto ko pa hong parangalan ng Diyos. Pangalawa, na sana maging New Year's resolution ho natin mga kapatid, maging mapanalangin tayo. Hello? Maging prayerful ho tayo. Mahalaga po ba maging prayerful? Yes. Sabi ho ni Paul, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. Meaning, ang Kristiyano po na huminto ng panalangin, yan ay paghinto niya para hindi siya mabuhay. Mahalaga, nagtutuloy-tuloy ang ating panalangin. Maging prayerful ka, kapatid. Hindi ko man sinasabi na ikaw ay pupunta sa isang sulok at manalangin. Hindi. Pwede ka mag-pray kahit naglalakad. Pwede ka mag-pray kahit ikaw ay nagluluto. Pwede ka mag-pray kahit meron kang ginagawa sa bahay. Kasi naniniwala po ako mga kapatid, mahalaga ang panalangin. Ang panalangin ay katulad ng paghinga natin. Pag huminto tayo sa paghinga, yan ay simula ng ating kamatayan. Sa panalangin, pag huminto tayo sa ating panalangin, yan ang simula ng espiritual na kamatayan. Ibig sabihin, hindi ho lumalakas, hindi ho nagkakaroon ng connection sa Diyos. Si Haring David po, kung ilang beses ho siyang manalangin, kala niyo po mga kapatid, 7 times a day ho nagpupuri sa Diyos at 3 times a day kung siya po'y manalangin sa Diyos. Walang patid ho yun. Araw-araw ginagawa ho yun. Wala tayong ibang pagkukunan ng lakas ho natin, kundi ang Diyos lamang at ang kanyang salita. May kausap po ba ako? Ang pagkukunan ho natin ay ang kanyang salita at ang panalangin. Wala tayong pagkukunan, ulitin ko, hindi sa tao. Ang tao, mga kapatid, kayo po, kahit okay ho yung kapwa ho natin, yan po hindi natin pwedeng asahan habang panahon. Tama po ba? Hindi natin pwedeng asahan ng ating kapatid. Kahit yung ating pong kapatid mismo, hindi natin pwedeng asahan. Ang ating magulang, hindi natin pwedeng asahan. Hindi natin pwedeng asahan din ng church. Wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Ang lakas ho natin ay tanging sa Diyos. Kaya kung wala tayong ginagawa sa ating spiritual na buhay, wala tayong ginagawa sa ating buhay pananampalataya, hindi ho tayo magtatagumpay. Kinakailangang umasa tayo lamang lagi sa Diyos. Say amen to that. Pero ito po yan mga kapatid. Napakahalaga pag ikaw ay humanap ng tagumpay, hanapin mo sa taong 2024, Lord, makasama kitang patuloy sa buhay ko. Amen.
Ngayon, paano mo makakasama ang Panginoon sa buhay mo kung wala kang tinatawag ho nating personal discipline? Saan po ba yung Pastor Ray, yung personal discipline? Yung ini-encourage ko kayo, read God's Word. Basahin mo ang salita ng Diyos. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Imemorya mo ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Ito lang ho yan. Bibigyan ko kayo para matapos ho ninyo ang Biblia sa loob ng isang taon. 5 chapters a day. Tapos ho ninyo ang Bible. 5 chapters a day. Pag gagawin ho niyo yan, bukas, Lord, I commit myself. Personal discipline. 5 chapters a day. Matatapos ho niyo ang Bible. Pag nasanay ho kayo, habang nabubuhay ho kayo, tuloy-tuloy po yan, 5 chapters a day. Matatapos ho ninyo ang Bible. Kaya mahalaga po, bakit? Kasi yan po ang lakas ho natin. Salita ho ng Diyos. Amen? Pangalawa, yung panalangin. Mahalaga po ang panalangin. Paano ba, Pastor, ay mag-pray? Ito lang ho yan. Kung paano na ikipag-usap ka sa mahal mo sa buhay. Ganun lang ang panalangin. Halimbawa, tatay mo. Tay, may kailangan po kasi po ako, tay eh. Hindi mo minimemorya. Yung hubang from the bottoms of your heart. Yung mula sa puso mo, kinakausap mo ang Diyos. Pastor, hindi ko man nakikita ang Diyos. Yes, God is Spirit. God is everywhere. Kaya nga, mas lalo mo siyang kausapin. Kaya napakahalaga ng faith. Kaya nga po ang pananampalataya ay mahalaga sa Kristiyano. Kaya ito pong ating pong panalangin, dahil tayo po sa pananampalataya, nakikita ho natin ang ang kapangyarihan ho ng Diyos sa ating pong panalangin sa araw-araw. Ako po, mahalaga sa akin ang panalangin. Yun ho, binibigyan ko ho ng malaking puwang ang panalangin. Yung bang makausap ko lagi ang Diyos. Di ho ba? Nagsasawa ho ba kayong kausapin ng asawa ninyo? Sige po. Sagutin ho ninyo ako. Opo? Sino po yun? Sino nagsabing opo? Ay, naku, mahirap po pag nagsawa ako na sa asawa mong kausap. Dapat hindi natin pinagsasawa ang kausap pa asawa natin kasi asawa natin yan eh. Mahal natin yan. Yan po ay... tama po ba? Opo? Sino yung sabi opo? Hindi ba nakikinig? Ay, ganun ba? Na kailangan makinig talaga eh, no? Makinig ko kayo sa akin, mga kapatid. Ako po hindi ko pinagsasawaan ng panalangin. Ever since na ako po ay naging mananampalataya, hindi ko pinagsasawaan ng panalangin. Kasi po, love na love ko pong makipag-usap sa Diyos. Kaya ito, i-practice po ninyo mga kapatid, itong darating ng 2024. More on kayo saan? God's Word. More on kayo saan? Sa prayer. Tingnan ho ninyo mga kapatid, si Jesus Christ. Paano siya mag-pray? Sa kanyang Ama sa langit. Tingnan ho ninyo po, sa aklat ho ng Mateo. Sa 4 Gospel, nakikita ho ninyo, sa Gethsemane, kung mag-pray ho siya, Ama. Yung relationship ho ng Son and Father. Napakahalaga ho niyan. Pag ikay nanalangin, dapat yung relationship mo nandoon. Gusto mong kausap ang iyong Ama. Amen. So, ako sabi ko nga, si Pastor dito kasi po nagregalo ho kay Rai. Yung Adidas, suot ho niya yung ngayon Adidas. Oo, galing daw ho yan ng France. No? Sabi ko, thankful naman ho ako at naisip po ni Pastor Lito na regaluhan yan. Sabi ko, sige anak, pag may pera ako, bibili din ako ng Adidas para parehas tayo. Para kung maglalakad tayo, parehas na ka-Adidas tayo. Kasi nung araw kasi po ako, nung binata pa ho ako, talagang favorite po na shoes ko po ay Adidas. Adidas po ang favorite shoes ko talaga. Yun po yun. Kaya sabi ko, natuwa ako nung niregaluhan ho siya ni Pastor Lito. Sabi ko, sabi nga nila, parang nagbabalik alaala ka ata nung, yes. Sabi ko, yun nga lang, mahal nga lang yung sapatos ko original. Sumagot ba naman si Rai sa akin, bibigyan kita ng pera, Daddy. Kasi meron siyang 4,000 pesos eh.
Habang nag-drive ako, nung ate niya, bibigay mo kay daddy lahat. Kasi may purpose. Si Ray kasi, hindi siya gumagastos ng walang purpose. Dapat may purpose. Yung ate niya, gumagastos ng walang purpose. Yun ang difference ng dalawang yan. Okay po? Kaya siya po namin, nabibigyan daw niya ako kasi ang purpose, bakit? Para parehas kami. Father and son. Di ba? Yun ho yung relationship, mga kapatid. Father and son. Balik ko tayo sa Diyos. Ano yung relationship natin sa Diyos? Dapat ganun. Yung bang dikit ang puso mo sa iyong Ama. Kaya pag ikinanalangin, dikit ang puso mo sa Ama sa langit. Kaya hindi mo siya pagsasawaan. Ang isang Kristiyano na gusto niyang lumago sa kanyang espiritual na buhay, hindi niya pagsasawaing manalangin. Hindi siya magsasawang magbasa ng Biblia. Bakit? Kasi nagsasalita ang Diyos sa paraan ng salita niya. Uulitin ko, hindi nagsasalita ang Diyos, bababa siya dito at kakausapin ka niya, Ray. Hindi eh. Every time na nagbabasa ako ng Biblia, dun siya nagsasalita. Hindi ho siya nagsasalita sa tenga. Wala ho. Nagsasalita siya only God's Word. God's Word is enough. Enough na po ang Biblia, kapatid. Kaya hindi mo dapat pagsawaan ang Biblia. Every time na nagbabasa ka ng Bible, nagsasalita siya sa iyo. Amen. Every time na lumuluhod ka sa panalangin, nagsasalita ka naman sa Kanya. Kasi mahalaga ho yun. And then, next one, what does it take to win? Number 2, personal objective. Personal objective. Pansariling layunin. Anong sabi ng verse 26? Basahin po natin. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. So meron siyang objectives. Ang isang taong walang layunin sa buhay, walang patutunguhan ho yan. Dahil wala siyang direksyon. Kaya itong taong 2024, dapat meron kang objectives. Dapat meron kang layunin. Bakit ako magpapatuloy sa aking buhay pananampalataya? Bakit patuloy akong maglilingkod sa Diyos kahit mahirap ang humayo? Bakit ako magtutuloy? Kasi meron akong objectives. Again, ang taong walang layunin sa buhay, walang patutunguhan. Meaning, walang direksyon sa buhay. Sa mga nakbo, kailangan, again, tumingin sa finish line. Hindi lumilingon sa kaliwat kanin, kundi finish line. Sa isang boksingero, tinatarget mo ang isang pinakamahinang bahagi ng parte ng katawan ng kalaban mo. Yan ang objectives. Sa Christian life, hindi mo kailangan tumingin sa kaliwat kanan. Sa Christian life, kinakailangan ikaw ay may tina-target. Anong sabi ho ng Joshua chapter 1 verse 7? Anong sabi ho dyan? Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusang iniutos sa iyo ni Moses, na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Tingnan niyo po ang sikreto. Para magtagumpay ang isang tao, huwag kang lumingon sa kanan o kaliwa. Dapat merong kang patutunguhan. Ang patutunguhan mo, yung tagumpay sa buhay mo. Kaya kailangan mong pagbulay-bulayan at gawin ang inuutos ng Panginoon sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Kasi pwedeng hong gamitin ho ang kapwa natin para hindi tayo magpatuloy. Meron ho ba noong taong 2023, ito nakalipas na ito, may ginamit ang demonyo para hindi ka magpatuloy? Meron po ba? Pwedeng ito po ay tao. Pwedeng ito po ay problema na dumating sa iyo. Kaya nasabi mo nung nakaraang 2023, parang ayoko na. Suko na ako. Ito po yung mga kapatid. Kung meron kang objectives, hindi ka magpapahadlang. Tingnan niyo po mga kapatid. Nung pinaliwanag ho ng Panginoon na kailangan ho niyang pumunta sa Jerusalem para mamatay,
humadlang sino? Si humadlang? Si Pedro. Di ba? Ang ganda naman ho ng kanyang motibo. Ang kanyang intensyon, ito ho yan. Lord, ayoko mamatay ka. Huwag kang pumunta sa huwag kang pumunta sa Jerusalem. Kasi love na love nga niya si Jesus Christ eh. Sino ba ho sa atin na gustong mamatay ang ating mahal sa buhay? Tingnan ninyo ang lungkot nga ho ni Sis at Karina eh. At ngayon tuloy-tuloy po yung paglulungkot ho niya. Malungkot ba, kapatid? Dapat hindi na ha. Kasi nasa langit na si tatay. Amen. Ito lang ho yung mga kapatid eh. Dapat makita ho natin yung ating layunin. Bakit ako nabubuhay? Para magtagumpay ako, kinakailangan meron akong personal objectives like Jesus Christ. Nung sinabi niya, yung kanyang objectives, makarating sa Jerusalem. Anong purpose? Para mamatay. Imagine mo, hindi niya iniwasan ang kamatayan for the sake of the humanity. Kasi love ho ng Jesus Christ ang buong sanlibutan. Tingnan ninyo ang demonyo. Ang ganda naman ng layunin. Maganda naman yung motibo. Kasi nga ayaw nga ni Pedro na mamatay si Jesus. Pero ang hindi alam ni Pedro, kailangan mamatay. Paulit-ulit ang pinapaliwanag ng kanilang Panginoon, ng Panginoong Jesus, na sabi, mamamatay ako para bayaran ko ang kasalanan ng sangkatauhan. Pero ang sagot, Lord, wag. Ayoko mamatay ka. Pero tingnan ho ninyo, anong tingin ni Jesus Christ kay Pedro? Basahin natin ang Matthew chapter 16, verse 23. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Tindi na ho nun, mga kapatid, kausap niya si Pedro. Tapos sasabihin mo, lumayo ka, Satanas. Ikaw halimbawa, humadlang ka halimbawa, meron akong gustong gawin para sa kaharian ng Diyos. Sinabi mo, Pastor, wag. Sabihin ko sa iyo, lumayo ka, Satanas. Ano maramdaman mo? Siguro ma-offend ka. Satanas ba ako? Hindi ho Hindi ka naman Satanas Ginamit lang ni Satanas yung yung bibig mo, yung dila mo. Kasi bakit po? Kasi may layunin kasi si Jesus Christ. May objectives kasi siya Kaya hindi siya magpapahad lang. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Kasi kung gusto ho natin maging successful this coming 2024, mahalaga sa atin, dapat magkaroon tayo ng personal discipline. Second, mahalaga sa atin ang personal objectives. Why? Kasi kung wala kang layunin, hindi ka magtatagumpay. Si Jesus Christ, meron siyang layunin. Ang layunin niya, kailangan ho niyang mamatay. Kaya humadlang si Satan. Anong sabi ni Satan? Ginamit ang bibig ni Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ikaw ay isang kaitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Tingnan niyo mga kapatid. Kung meron ka mang objectives, itong darating ng 2024, nawa ang objectives natin to glorify God. Nawa ang objectives natin is to do the will of God. Yan ang mainam na objectives sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos. Kailangan mong meron kang objectives, kaya hindi ka dapat matisod sa kapwa mo. Kung ikaw ay merong malalim na objectives, matatag na objectives sa buhay, hindi ka magpapahadlang kahit gamitin pa ng demonyo si Pastor Ray para hindi ka makapagpatuloy. Alam niyo po ba mga kapatid, pwede po na hindi ko po alam na maging slip of the tongue na minsan meron akong sinabi tapos para bang na-offend ka. Ay, ganyan pala si Pastor Ray. Ayoko na. Ano na mangyayari sa'yo? Kasi hindi ka nakatingin doon sa Diyos mo. Hindi ka nakatingin doon sa objectives mo. Kaya ihinto ka na. Anong kailangan mo? Dapat meron kang objectives. Kahit tisurin ka man ng kapwa mo o ng anumang circumstances sa buhay mo, basta meron kang layunin. Meron kang objectives. Ano sabi ng Panginoong Jesus sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6, talatang 38? Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban. Ano po? Kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. The most important thing in our lives
is to do the will of the Father. The will of God. Pag hindi yan ang objectives mo, this coming 2024, your objective is yourself, your plan, your motive, not the will of the Father, hindi ka magkakaroon ng tunay na tagumpay sa buhay. Ito lang ho yan, kung alam mo ang kalooban ng Diyos, kahit mahirap, ituloy mo. Parang ganito lang yan. Tingnan, nakita niyo ba sa Facebook to? Kahit anong hirap, sige, hukay, why? Kasi may diamante. Sa buhay, kapatid, kailangan ho nating magsakripisyo. Tingnan ho ninyo, walang tigil sa kakahukay. Why? Kasi may objective siya. Kasi alam niya, may diamante doon. Na kahit pinagpapawisan ka, nakita ko minsan sa Facebook, humuhukay ng Poso Negro, meron nakatutok na electric fan. Kita ho niyo ba yun? Nagalit yung nagpapagawa. Ano ka ba? Construction worker ka ba? Meron ka bang electric fan? Ang isang construction worker, talaga pagpapawisan ho yan. Imagine, ako po, pag meron akong ginagawa sa bahay, siyempre, ako naman ho yung may-ari, nakatutok sa akin ng electric fan. Pag actually, ito po, nung ginawa ko po ito, nakatutok sa akin ng electric fan. Kasi bakit? Ang hirap kasi ho yun, habang naglalagari ka, tumatagagtak ang pawis mo. Di ba? Kahit kailangan meron tutok na electric fan. Pero ito po mga kapatid, kahit pa pinagpapawisan, kahit pa mahirap, kahit mabaho, basta marating niya yung layunin niya, mahukay niya ang maraming diamante. Tuloy-tuloy pa rin siya. Si Joseph, tingin si Joseph, madali ho ba nangyari sa kanya? Kung nabasa ho niyo ang aklat ho ng buhay ho ni Joseph, di ba meron ho siyang objectives? Anong objectives niya? Kasi meron siyang vision eh. Ang God's vision sa kanya, magiging prinsipe siya. Madali ho bang nakuha niya yon? Di ba hindi? Anong unang-unang pinagdaanan ho niya? Siya po ay pinagtangkang patayin ng kanyang 11 kapatid. Pinagkaisahan ho siya, ilagay saan? Doon sa sa balon. At meron ho nagligtas sa kanya. Si Ruben ata yung nagligtas sa kanya. Ay wag, kasi gusto nila patayin na lang daw eh. Pero hindi, nakita nila may Ismailita, ibenta na lang natin para magkapera tayo. Tingnan ninyo, pinagkaisahan, ibinenta. Pumunta ho sa Ehipto, anong ginawa ho sa kanya? Ginawa ho siyang alipin. Pero kasama niya ang Diyos. Hanggang siya po'y tuksuhin ng asawa ni Potiphar. Ganun po yung hirap po niya. Pero after ho noon, ano nangyari po? Faithful sa Diyos, faithful sa asawa ni Potiphar, yung si Potiphar. Pero ito po, dahil gumagawa ang demonyo, sumasabay ang demonyo sa will ng Diyos sa buhay niya. Naging siya? Naging bilanggo siya. Pero yun po'y paraan ng Diyos. Tandaan natin yung mga negative na nangyayari sa buhay natin. That is a stepping stone para ma-reach natin yung objectives natin. Amen? Kaya huwag kang susuko. Ano mang mahigpit na problema na dumating sa buhay mo, huwag kang titigil. Why? Kasi merong objectives. Ang objectives, diamante. Pakisabi sa katabi, diamante. Amen. Pero kung Kristiyano ka, ito po, makinig kayo mabuti. Kung Kristiyano ka, kinausap ka ni Lord, sabi ni Lord sa'yo, anak, hindi yan ang gusto ko. Huwag ka na magtuloy, anak ha. Wag. Hindi, Lord, gusto ko to eh. May diamante dito. Hindi, anak, walang diamante dyan. Ito po mangyayari sa'yo. Sige, ninyo. Anong gusto do ho dyan? Ano ho yan? Bagamat drawing ho lang ho ng isang bata ho yan. Ano ho yan? Poso Negro ho yan. Nakuha ninyo? Ginto ho ba yan? O ginto yan, kulay yelo yan, pastor. Pero kinausap ka ni Lord, parang gustong ipakita sa inyo dito mga kapatid. Hindi, pag sinabi ng Diyos sa'yo, anak, stop. Stop it. Kahit anong effort mo, kasi masasayang lang. Hukay ka ng hukay, hindi naman. Hindi yan ang gusto ko. Huminto ka. Wala ka buluan mo kuha mo dyan. Stop it. Eto kapatid, pag sinabi ng Diyos, sumunod ka.
magtatagumpay ka. Tingnan niyo po isa. Eh hindi na, umurong na yung bahay. Kasi nga, nakinig sa Diyos. Eto kasi matigas ang ulo. Tuloy pa rin siya. Hindi yan ang gusto ko. Hindi, Lord, gusto ko pa rin yan. O sige, pag makakuha mo yan, baho mo. Diba? Ito lang yan, mga kapatid. Balikan ho natin ang sulit ni Apostol Pablo. The last thing. Personal repression. Ano yan? Personal na panunupil. Verse 27. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Repression meaning is the action of subduing someone or something by force. So ang pagsupil na ito po ay ginagamit ng puwersahan. Hindi physical, ang tinutukoy ho ni Pablo ho dito. Kundi ito ay kanyang moral and non-moral areas of his life. Mga personal na karapatan niya, baka ito po'y maabuso ho niya. Bakit po? Kasi ang kalaban ni Pablo ho dito, hindi ang demonyo. Ang kalaban ni Pablo ho dito para hindi tayo magtagumpay, sarili ho natin. Kaya sinabi ho ni Apostle Paul, balik ko tayo sa text, yung main text. Ano sabi yan? Sinusupil ko ang aking katawan. Ang aking sarili. Kasi pag hindi ko susupilin ang aking sarili, baka ako isang araw ay itakwil ako. Itong talatang ito ay ginagamit ho ng mga naniniwala na mawawala ang kaligtasan. Ginagamit ito ng Reform. Ginagamit ito ng mga Pentecostal and Charismatics, itong talatang ito, na nawawala, Pastor Ray, ang kaligtasan. No. Hindi tinutukoy ho dyan ang salvation. Ang tinutukoy ho dyan, mga kapatid, ay rewards. Gantimpala. Kasi yung ating tekstong talatang ating binasa kanina, naghahangad siya ng gantimpala. So kung hindi niya susupilin ang kanyang sarili, baka isang araw, pag tungtong niya sa Bema Judgment, wala siyang rewards. Wala siyang gantimpala. Amen po ba? Bakit po? Inaalala ho kasi ho niya, yung lalaki ho sa unang Korinto, Kapitulo 5. Nabasa ho niyo ba yun? Ang sagot ho niya? Ano sabi ho niya? Kapwa-Kristiyano ho niya. Anong sabi niya? Ibigay kay Satanas ang kanyang katawan para maligtas ang kanyang espiritu pagdating ng Panginoon. Yan po'y maliwanag ng eternal security. Naniniwala ho siya po sa Pablo, hindi nawawala ang kaligtasan. Kaya nga po sinabi ho niya, ibigay kay Satanas ang katawan niya. Why? Kasi hindi na nga ho siya magpapigil eh. Sinasabihan na siya ng church, ng elder ng church. Sinasabihan na ho siya ng Diyos, tigilan mo na ang pangangalo niya. Nagpapatuloy pa rin siya. Bakit po? Basahin niyo yung talatang ho yan. Inasawa niya ang asawa ng kanyang tatay o stepmom. Yun ho yun. Pinabihan na siya ng church. Pero hindi nakinig. Kaya anong sagot ni Pablo? Payo niya, ibigay kay Satanas ang katawan niya para maligtas ang kanyang espiritu pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin niyan, huwag nang ipag-pray. Kung may karamdaman siya, huwag nang ipag-pray, hayaan na lang mamatay. Hindi patayin siya, kundi ang Diyos ang gagawa ng paraan para mamatay siya. Kasi kung kayo tisuran sa simbahan, eto lang makinig kayo mabuti ha. Pag tayo po ay kahit titisuran ng simbahan para hindi magkaroon ng tinatawag nating kaguluhan sa church, ang ginagawa ng Diyos, kinukuha niya ang kanyang mga mahal, mga anak niya na mahitigas ang ulo. Uulitin ko mga kapatid ha, mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kung hindi tayo marunong makinig sa Diyos, at nagpapatuloy ho tayo sa paggawa ng kasalanan, isang araw, baka kunin ka na ni Lord. Kaya tama, ang mabait, kinukuha ni Lord. Alam niyo po ba, lahat tayo mabait? Naniniwala ba kayo? Kasi, panig tayo sa Diyos eh, tama po ba? Paano yung pastor gumagawa nga ng kasalanan, mabait pa? No, makinig kayo mabuti. Sa harapan ng Diyos, tayo pong mga mananampalataya, yung Christ righteousness ang tinitignan ng Diyos sa atin. Hindi yung ginagawa nating masama. Ulitin ko ha. Pero kung nagpapatuloy ka na, tuloy-tuloy na yun gagawin sa'yo, kukunin ka ni Lord, papatayin ka ni Lord, may paraan si Lord.
Nakuha ninyo? Kaya maliwanag ang talatang ito, hindi salvation ang tinutukoy ho dito. Yung baka itakwil siya, baka mawalan siya ng gantimpala. Nandiyan pa ho ba kayo? Tingnan ninyo, ang unang Korinto Kapitulo 13, Kapitulo 3, talatang 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa pamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Ako po nangangaral ako po'y nagtuturo ng salita ng Diyos. Pagdating ko sa Bema Judgment, may apoy. May apoy na susubok sa lahat ng ginawa ko. Pag ito po ay nasunog, ibig sabihin ho nun, hindi ko ginawa para sa Diyos. Ginawa ko yun para saan? Sa kapwa ko. Ginawa ko po yun para sa sarili ko. Hindi nag-glorify ang Diyos sa buhay ko. Kaya pagdating ko sa Bema Judgment, lahat ng ginawa ko masusunog dahil iahayag ho yun sa huling panahon. Next verse. Kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, ito ho yun. Nag-glorify si Lord sa buhay niya. Kahit maliit na bagay lamang ang ginawa mo sa church. Halimbawa, tagalinis ka ng church, tagapunas ka ng upuan, o kaya nagwawalis ka dito na hindi nakikita ng sino man, o tumutulong ka. Ano mang mga bagay na ginawa natin for the kingdom of God. Ano sabi ho ng Bible? Pagtungtong mo sa kaharian ng langit, sa Bema Judgment, sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw na manatili, siya ay tatanggap ng ano, pakilakas? Gantimpala. Kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi. Tingnan niyo ha? Siya ay malulugi. Yun ho yung itatakwil. Siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamagitan ng apoy. Sabi ho ng isang Christian kausap ko, Pastor, okay lang, wala ako ng rewards. Pagdating ko sa langit, okay lang yun, basta importante, ligtas ako. Importante, nasa langit ako. Eto na nga ho yun, binibigyan ko kayo ng encouragement. Kaya pagbutihin ninyo ang takbo. Pagbutihin ninyo ang pagsuntok. Para manalo kayo. Hindi para sa perishable crown. Para manalo kayo sa isang natatanging koronang magtatagal. Maganda po mga kapatid, na pag tayo pong lahat sa Bema Judgment, meron tayong crowns. Naintindihan niyo po ba ako mga kapatid? Pag ikaw ay binigyan, tinawag, halimbawa, tinawag ka. Pangalan mo, Reynaldo Ramos. Tut-tut-tut, tut-tut-tut-tut. Ito ang rewards mo. Pagtungtong mo doon sa front ni Jesus Christ, ibababa mo yun sa kanyang paanan. Isang palatandaan ng pag-o-offer mo ng pagsamba sa kanya. Bakit? Yun huy ginawa mo para sa kanya. Sa loob ng ilang taong kang nanatili sa daigdig na ito, naglingkod ka ng tapat sa Diyos. Eto na, sa Bema Judgment, binigyan ka, pero ibabalik mo sa kanyang paanan as a sign ng ano po yun, pagsamba mo sa kanya. Paano kung wala kang crowns? Okay lang ba sa'yo? Pastor, wala naman tayong damdamin siguro naiinggit. Yes, walang damdamin naiinggit. Pero nakikita ho natin, meron silang inilalapag. Pero ikaw, wala kang mailapag. Kaya ang ating objective so dito is to have crowns. Magkaroon ka ng corona. Para pagdating mo sa front, sa throne of Christ, ilalapag mo yung crowns mo sa kanyang paanan. Kaya ito po ang objectives ko mga kapatid. These are my objectives. Makuha ko po ang lahat ng crowns na ito. Pero siguro yung crown of life, mahirapan ako. Maaaring ito po. Itong apat. Mapa sa atin po ito. Para sa akin mga kapatid, mas mahalaga meron kang corona. Pagdating mo sa harapan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hangarin mo ang corona. Pandahan natin, dapat hangarin natin ang corona. Ito ang gusto kong makita ho natin. Pagtungtong natin sa heaven. Tingnan niyo po, bagamat ito'y larawan lamang. Di ba ang sarap makita na pagtungtong mo sa Bema Judgment,
ikaw ay lalagyan ng corona sa harapan niya at makikita ng milyong-milyong anghel sa kalangitan na ikaw'y ginagantimpalaan. Kapatid, tumingin ka dito. Habang naglilingkod ka sa Diyos, tumingin ka dito. May gantimpala. Yung text ng talatang ating pinag-aaralan ngayon, tumitingin siya hindi sa perishable crown, kundi sa incorruptible crown. Kung ikaw ay disappointed na, nadi-disappoint ka, parang ayaw mo na, gusto mo sumuko, kaibigan, huwag kang sumuko. Ituloy mo ang laban. Tumingin ka. Dito may reward sa heaven. Ang isang Kristiyanong hindi nakatingin sa langit ay isang Kristiyanong hindi magtatagumpay. Makinig ho kayo mabuti sa akin mabuti, mga kapatid. Kung ikaw ay klase ng Kristiyano na ang mata mo nakatingin sa mga bagay ng daigdig na ito, hindi ka magtatagumpay. Sa espiritual na aspeto ng buhay mo, kung ikaw ay Kristiyano nakatingin sa langit, habang nasa lupa, nakatingin sa langit, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Kasi yan ang gusto ng Diyos. Amen? Ang isa na nagpapahadlang sa atin ay ang kasalanan. Kasalanan ang nagpapahadlang. Sana wag. Makinig ko kayo sa isang video clip na ito. Panoorin po ninyo. So sa kalagitnaan ng kanyang takbo ay nagkaroon siya ng muscle sprain ata. Tama? Namulikat ho siya. Pero nakita ho ninyo sa video ay bangon pa rin siya.
Tuloy pa rin ho siya. Pero nasipat siya ng kanyang tatay. Diba? Tinulungan siya ng kanyang tatay. Kasi bakit? Kasi yung anak niya, determinado eh. May objectives eh. Anong objectives niya? Kahit hindi siya manalo. Ito yung kanyang interview sa kanya. Bakit siya nagtuloy pa? Humahad lang na nga yung paligid eh. Ano sabi ng paligid? Wala na, minanalo na nga eh. Hindi. Ito ho yun eh. Pinadala siya ng bansa niya para tapusin kung ano yung laban niya. Kahit hindi siya manalo, kailangan niyang tapusin kung ano ho yung dapat niyang takbuhin. Tingnan niyo po ang ama, yung relationship ng father and son. Kasi determinado yung anak na tapusin niya kung ano yung laban na laban niya. Tinulungan siya ng kanyang ama. Kapatid, ang ating Diyos Ama sa langit, laging nakasubaybay sa atin. Kung determinado kang magawa ang isang bagay for God's glory, tutulungan ka ng Diyos. Amen. Kailangan mo lang personal discipline. Personal objectives. Bakit po? Para dito, mga kapatid. May rewards. 7. Kaya huwag kang hihinto. Huwag kang susuko. Amen? Laban lang, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, laban lang. Huwag kang susuko. Amen? Tuloy ka. Itong darating na taong 2024, bagamat hindi natin alam kung ano mangyayari pa sa atin sa darating na 2024, basta ang ating Ama sa langit nandito lang sa ating tabi na handa tayong saklolohan. Amen po ba? Tapusin mo ang laban mo. Huwag kang hihinto. Kaya si Derek po, kalahon ninyo, that was 1992 World Olympic. Siya po ang pinalakpakan ng buong stadium. Galing, di ba? Hindi ho nanalo, hindi ho. Siya po ang pinalakpakan. Bakit? Tinapos niya yung laban eh. At ang interview, pinadala kasi ako ng Britanya. Tapusin tong labang ito. Ang problema, nagkaroon lang ako ng Spain eh. Pero tuloy pa rin ako. Yan ang objectives. Kung meron kang nasisipat na maganda sa buhay mo, sa ministeryo mo, sa Christian life mo, sa family mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, tuloy mo lang. Huwag kang hihinto. Itong darating na taong 2024, mapapasayo kung ano ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah!